Ang tugatog ng buhay. Kabanata 281. Pumalo ng puso ni Pepper sa gulat. Gayunpaman, nagpanggap pa rin siyang inosente, umiiyak habang sinasabi niya, ay, hindi ko talaga sinasadya. It's Mr. Rockefeller. Pinilit niya ang sarili niya sa akin. Malamig nang umiti si Ana habang sinasabi, oh talaga. Maaari bang pilitin talaga ni Mr. Rockefeller ang kanyang sarili? Sa iyo. Kahit na ipilit ka ng 10 clone ng lalaking ito, sigurado ako na ikaw. Madaling talunin sila gamit ang isang kamay. Isa kang intermediate royal na ranggo na manlalaban. Talagang naglagay ka ng isang mahusay na pagkilos sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang mahinang maliit na babae. Tingnan mo mukha mo. Kung iisipin na ang isang karaniwang babae na tulad niya ay maaaring kumamo sa iyong mukha sa ganitong estado, ang iyong pag-arte ay talagang top tier. Naningkit ang mga mata ni Pepper. Sino ka? Sumagot si Ana, ako ay mula sa Divine Constabulary, narito ako upang magtanong sa iyo ng ilang mga katanungan, sumama ka sa akin. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Pepper nang sa wakas ay napagtanto niyang nalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Sa sumunod na segundo, pilit niyang ibinaba ang palad kay Ana. Ang kanyang mga kasanayan bilang isang intermediate royal na ranggo na manlalaban ay agad na nahayag. Malamig na tumawa si Ana. Kung matatalo siya ng isang intermediate royal rankang fighter, mas gugustuhin niyang iuntog ang kanyang ulo sa pader. Dragon Toss Punch. Itinaas niya ang kanyang kamao upang harangin ang pag-atake ni Pepper. Bam! Nagsalubong ang mga kamay nila ng malakas na impact. Sa isang pagsabog ng panloob na puwersa, agad na pinalipad ni Ana si Pepper. Gayunpaman, nagbago ang ekspresyon ni Ana nang maramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang mga daliri. Matapos bawiin ang kanyang kamao, tiningnan niya ang kanyang kamay at napagtanto na may natusok na karayom sa pagitan ng mga buto ng daliri. Manloloko ka. Napasimangot si Ana. Matapos mapalipad, nagdura si Pepper ng kaunting dugo sa hangin. Gayunpaman siya talaga. Ginamit ang puwersa ni Ana at umatras sa likuran. Agad siyang umatras ng mahigit 12 metro ang layo mula sa kanila. Sinubukan siyang habulin ni Ana. Gayunpaman, biglang itinapon ni Pepper ang isang itim, bilog na bagay. Sumabog ito sa sandaling tumama sa lupa, naglabas ng makapal at nakakasakol na usok. Agad namang umiwas si Ana sa gas. Gayunpaman, sa sandaling gusto niyang ipagpatuloy ang paghabol, wala nang makita si Pepper. Japanese ninjutsu. Napasimangot si Ana. Ang babaeng Pepper na ito ay isang pangunahing suspect, ngunit ngayon ay nakatakas na siya. Paano siya? Magpaliwanag kay Leader Sky pagbalik niya mamaya. Nagalit siya, lumingon kay Alex at sumigaw, Hoy Rockefeller, hindi ka ba tutulong? Masyadong mabilis ang lahat, ang iba pang Rockefeller ay hindi makapag-react sa sitwasyon sa lahat. Napatingin si Alex sa kalapit na puno at sinabing, Ana, talagang nagdududa ako sa kakayahan mo. Sinuhulan mo ba ang iyong paraan sa organisasyon? Kasabay nito, dinampot niya ang isang malaking dekorasyong bato at inihagis ito sa isang iglap. Ang target niya ay sa puno na kanina pa niya tinititigan. Nagtago si Pepper sa puno na parang rakon, hindi gumagalaw ng kalamnan. Ito ay bilang kung siya ay nagkaroon ng kakayahang itago din ang kanyang paghinga. Nakakamangha talaga. Kung hindi ay activate ni Alex ang third eye, talagang mahirap matuklasan ang kanyang lokasyon. Bam! Malakas na dama po ang bato sa puwitan ni Pepper. Matapos magpakawala ng sakit, nahulog si Pepper mula sa puno. Diyan ka nagtago, tuwang-tuwa si Ana at agad na sumugod. Paminta. Gayunpaman, mas mabilis si Pepper kaysa sa kanya. Sa pagtitiis ng sakit sa kanyang puwitan, pinalayas niya ang tagapag-alaga ni Bill na umalulay sa kanya at pagkatapos ay hinawakan siya sa leeg gamit ang isang kamay na para bang isa itong sisiw na walang kapangyarihan. Sinabi niya, huwag kang lalapit sa akin o papatayin ko siya. Hindi kailanman inasahan ng matandang Rockefeller na ma-hostage siya kaya napaiyak siya sa takot. Gayunpaman, isa lamang siyang paralisadong matanda, walang paraan para makawala siya sa pagkakahawak nito.
Kabanata 282. Pepper Kimmich, baliw ka. Bitawan mo ang aking ama. Sigaw ni Noah na namumula ang mga mata. Gayunpaman, napagtanto na amnog si Pepper, dali-dali niyang tinawag si John, bilisan mo at palayain mo ang iyong babae kay tatay. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Nagsimula na ring maghiyawan ang lahat sa gulat. Huminga ng malalim si John. Pepper, bitawan mo na ang tatay ko. Pag-usapan natin ito. Deigning to even look at him, Pepper's eyes were fixed on Alex as she said, nagulat ka talaga sa akin. Mukhang nalutas talaga ng tatay mo na si William Rockefeller ang sikretong iyon at ibinigay sa iyo. Nagawa niyang lokohin ang lahat. Nagulat si Alex, anong sikreto? Nakangiti si Pepper. Huwag kang umarte na parang wala kang alam. Paano pa ang isang karaniwang tagapagmana na tulad mo ay magkakaroon ng ganoong kapangyarihan ng biglaan? Sinusubukan mo bang sabihin na ikaw ay nagmamay-ari? Naging alipin ka. Malayo para sa mga asek sa nakalipas na 10 buwan, tinitiis ang kanilang mga pambubugbog at pang-iinsulto na parang talo. Sa katunayan, itinatago mo lamang ang iyong mga kakayahan, nag-uurong ng oras upang palihim na palakasin ang iyong sarili. Tama ba? Mukhang minamaliit kita. Ang iyong kakayahan sa pag-arte ay mas malakas kaysa sa akin. Si Alex ay mas nalilito kaysa dati. Gayunpaman, pinanatili niya ang isang kalmadong ekspresyon at sinabing, Secretary Kimmich, ibig sabihin nilapitan mo ang aking ama para lamang sa sikretong ito. Ang iyong mga kakayahan sa pagtatago ay iba pa. Touché. Kaya ikaw ang may dahilan ng pagbangga ng sasakyan upang patayin ang aking ama, tama ba? Mahinahong sabi ni Alex, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin. Tila malapit ng mabunyag ang katotohanan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiling si Pepper. Nagkakamali ka, hindi ko pinatay ang tatay mo. Sino ang gumawa noon? Siya ba? Tinuro ni Alex si John. John Rockefeller. Siya ay isang mapagmataas na tanga, paano siya makakalaban sa iyong ama? Ang mga salita ni Pepper ay agad na ikinagalit ni John. Gayunpaman, sa mga mata niya ngayon, si Pepper Kimmich ay isang ganap na estranghero, na para bang guni-guni niya lang ang babaeng nakatabi niya at tinawag siyang hubby kanina. 0N sa kabilang banda, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak at pangungot siya habang nakatitig sa kanya, na para bang nakatingin siya sa isang piraso ng bulok na karne na puno ng uod. Kung gayon, sino ang gumawa nito? Si Frank Accardo ba? Tanong ni Alex. Alam mo rin ang tungkol kay Frank Accardo. Mukhang nakahukay ka ng ilang impormasyon. Ngunit sasabihin ko sa iyo kung ano, si Frank Accardo ay wala rin kung ano ang kinakailangan upang patayin ang iyong ama. Talaga bang? Sa tingin mo namatay ang tatay mo dahil sa isang car crash? Masyado mo siyang minamaliit. Gusto mo bang malaman ang totoo? Tapos kailangan mo akong bitawan. Sasabihin ko sa iyo kapag natiyak ang kaligtasan ko. Nagsalita si Anna, hindi ka makakatakas. Patuloy na nakatitig si Pepper kay Alex. Kung gayon, papatayin ko ang matandang ito. Kung tutuusin, lolo mo pa rin siya. Kumunat ang noo ni Alex. Sa pagkakahawak ni Pepper sa kanyang leeg, si Bill ay mukhang nasusuka na para bang maaari siyang mamatay anumang sandali ngayon. Hindi napigilan ni Alex ang sarili na tumalikod at manood. Kaya sinabi niya, mabuti, maaari kang umalis. Sumigaw si Anna, Alex Rockefeller. Sumagot si Alex, hayaan mo siya. Ang pagkamatay ni Itay ay tila mas komplikado tulad ng isang hindi natatapos na magkakaugnay na bola ng sinulid. Nakakasakit ng ulo ko. Ayon kay Pepper Kimmich, may kahangahangang kapangyarihan kaya si tatay. Naisip ni Alex dahil hindi na siya makapaghintay na malaman pa ang tungkol sa katotohanan. Ang bibig ni Pepper ay nakakurbe sa isang nakakalokong ngiti ng tagumpay. Pagkatapos ay tumungo siya sa gate kasama si Bill sa kanyang mga bisig. Gayunpaman, pagkatapos maglakad ng wala pang 20 metro, biglang itinapon ni Pepper si Bill habang ang kanyang katawan ay bumagsak paatros.
Sa sumunod na segundo, ang dalawa ay sabay na bumagsak sa lupa. Mga assassin. Nagmamadaling lumapit sa kanila sina Alex at Ana. Gayunpaman, tatlong itim na perlas ang itinapon sa kanilang direksyon. Malakas na binalaan ni Ana ang lahat na sinundan ng tatlong malalakas na pagsabog. Ang bakuran ay napuno ng makapal at nakakasakol na usok. Ang mga ito ay katulad ng ginamit ng Pepper kanina, ngunit ang kanilang potency ay mas malakas. Matapos kumalat ang usok, sumugod si Alex upang suriin sina Bill at Pepper. Sa isang tingin lang, ramdam na ramdam niya ang lamig ng dugo niya. Isang ninja star ang natigil sa pagitan ng mga kilay ni Pepper, nalampasan na niya ang pag-ataking ito. Si Bill, sa kabilang banda, ay mas masahol pa kaysa sa Pepper. May kabuuang 8 ninja star ang na-stock sa ilang spot ng kanyang katawan, halatang ginamit siya ni Pepper bilang human shield. Tatay. Ang mga Rockefeller ay sumugod at napagtanto na si Bill ay walang pagkakataon na mabuhay. Noon lang nagsimulang magpanik ang lahat. Itinuro ni John si Alex at napasigaw, "Alex Rockefeller, ***** ka. Pinatay mo ang lolo mo. Kahit na hindi mo siya biological grandfather, pinalaki ka pa rin niya for God's sake." Kabanata 283. Hindi pinansin ni Alex ang mga panlalait ni John. Sa pagtingin sa bangkay ni Bill, ang mga flashback mula sa pagkabata ni Alex hanggang sa matanda ay tumatakbo sa kanyang isip na parang isang slideshow ng pelikula. Gayunpaman, wala sa kanyang mga alaala ang nagpakita na pinakitunguhan siya ni Bill ng may mabuting puso. Sa mga mata ni Bill, si Alex ay malamang na walang iba kundi si ***T kumpara kay Spark. Naalala ang pangit na mukha ni Bill nang isumpa niya siya at ang kanyang ina noong nakaraan, napagtanto kaagad ni Alex na labis na kinasusuklaman sila ni Bill. Kalmadong sagot ni Alex, "John Rockefeller, bulag ka ba?" Ang matanda ay pinatay ni Secretary Kimmich. Sa kanya naman, alam ng lahat kung ano ang ginagawa ninyong dalawa pabalik sa kwarto ng dalaga. Hindi mo ito masisisi sa akin. Pagpapatuloy niya tungkol sa sinasabi mong lolo ko. Kay, anong klase? Kilingin ng lolo ang kamatayan sa kanilang apo. John Rockefeller, mas mabuti kang maging isang mapagmataas na tanga ngunit hindi isang wire puller sa pagkamatay ng aking ama tulad ng sinabi ni Secretary Kimmich. O kung hindi, makakasama mo siyang muli sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay lumingon si Alex para tingnan si Bill. Pagkatapos niyang magpakawala ng malalim na buntong hininga, umalis na siya sa mansyon. Maya-maya pa ay sumugod na si Spark at ang iba pa nakatatapos lang ng malay matapos marinig ang kaguluhan. Nang makita niya si Alex, agad siyang bumeso, "Alex Rockefeller, you're dead mate. Paano? Sampalan mo ako sa pasukan ng bahay ko. Umanda ka sa kulungan." Nang matapos si Spark sa kanyang pangungusap, ibinaba ni Alex ang kanyang palad at muling hinamplas sa mukha. Umalis siya pagkatapos mawala ng malay si Spark. ******. Sa kotse, galit na galit si Ana. Japanese ninja talaga. Ngayon ka lang ba nakakita ng mga salarin? Umiling si Alex. Naisip ni Alex, masyadong madilim ang lugar at pinaslang ang mga umaatake. Wala kahit saan. Nakaalis na rin sila nang walang kamali-mali. At ang tatlong smoke bomb na iyon, nakakairita ang mga ito na hindi man lang maimulat ng isa ang kanyang mga mata upang makakita. Paano ko kaya makikita kung sino ang gumawa nito? Inaplos ng babae ang kanyang mukha at galit na sinabi, "Kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung hindi mo siya pinakawalan noong una, bakit siya papatayin? Mahusay, ngayon ay tuluyan na kaming nawala sa aming landas." With that, sinuntok niya ng malakas ang manibela. Bigla siyang napasigaw sa sakit. Tinawakan ni Ana ang kanyang kamao habang nakangiwi sa sakit. Pagtingin niya sa kamao niya, napagtanto niyang naging itim at namamaga ang kamao niya. Ang karayom ng Pepper na ginamit sa pag-atake sa kanya kanina ay pinahiren ng lason. "Nolasan ka na naman," sabi ni Alex pagkatapos ng 2 sulyap sa kamao niya. Pagkatapos ay tulungan mo akong ilabas ito. Wala ako sa mood para dyan.
Gayunpaman, napansin niya na ang lason sa kamao ni Ana ay napakalakas. Habang sinusuri niya ang kanyang mga braso, nalaman niyang ganap na kumalat ang makamandag na itim na linya sa pamamagitan nito. Pagkatapos ay pinunit ni Alex ang tela sa kanyang balikat at napagtanto na ang lason ay kumakalat na patungo sa puso. Umiling si Alex at inilagay ang palad sa puso niya kasama ang ipinagbabawal na teritoryo. Malapit sa kanyang maabot. Pulang-pula ang mukha ni Ana habang kinakagat niya ang ibabang labi para tiisin ang kahihiyan. Gayunpaman, napansin niya na ang makamandag na itim na linya ay unti-unti umatras pabalik sa palad niya matapos pilitin ni Alex. Ginamit ni Alex ang kanyang chi para pilitin itong ibalik sa kanyang kamay. May kutsilyo ka ba? Oo. Sa isang hiwa lamang, naputol ang daliri ni Ana at bumulwak ang isang baha ng itim na dugo. Sige, simulan mo na ang kotse at makipagkita sa iyong Leader Sky. Nangangako akong magiging guest member ng Divine Constabulary pero kailangan ko ng ilang pribilehiyo. Talaga? Tatanggapin mo ba ang alok? Tuwang-tuwa si Ana at bumaling kay Alex. Nakapikit siya na may galit na ekspresyon na para bang ayaw niyang magsalita. Makalipas ang isang oras, nakatanggap si Alex ng tag sa kanyang kamay. Ang tag na ito ay mukhang katulad ng isang identity card. Ito ay isang representasyon ng mga miyembro ng Divine Constabulary. Ang mga bisitang miyembro ay may higit na kalayaan kaysa sa mga opisyal na miyembro dahil maaari silang mag-schedule ng kanilang sariling mga misyon. Bukod dito, ipapakalat lamang sila para sa mga emergency na misyon, lalo na ang mga ito ay lokal. Higit sa lahat, ipinalagay ni Sky na si Alex ay isang eksperto na nirerango sa itaas ng rango ng Mystic. Pinakamainam na panatilihin ang isang bihasang manlalaban sa ilalim ng kanilang relo para sa higit na paggamit. Pagkatapos ng lahat, si Alex ang kanilang sikretong sandata paano nila siya maaaring i-deploy para sa anumang mga random na misyon. Kabanata 284. Pagkatapos ay pumasok si Alex sa isang high-class na duplex apartment sa 10:00 ng gabi. Dito normal na tumutuloy si Waltz, hindi niya gustong tumira sa isang villa mula noong siya mas gustong mamuhay mag-isa. Alex, bumalik ka. Paano ito? Ayos ka lang. Ginawa ba ng mga miyembro ng Divine? Nagdudulot sa iyo ng anumang problema ang constabulary? Gulat na tanong ni Brittany nang makita niya si Alex. Tinitigan ni Alex ang kanyang ina na may halong ekspresyon at nagtanong, Nay, ano ba talagang tinatago mo sa akin tungkol sa pagkamatay ni tatay? Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol dito? Natahimik si Brittany. Namatay si Secretary Kimmich. Nagpaalam si Alex. Namatay din si Bill Rockefeller. Ano ang sinabi mo? Napatalon si Brittany sa sobrang gulat. Sagot ni Alex, namatay sila sa kamay ng mga Japanese ninja. Iyon pala. Si Secretary Kimmich ay isang ninja din, matagal na siyang nagkukubli sa Rockefellers. Sinabi niya sa akin na ang pagkamatay ni tatay ay hindi kasing simple ng inaakala ko, sinabi pa niya na hindi siya namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Mom, may alam ka siguro di ba? Matagal na nag-iisip si Brittany, ngunit umiling pa rin siya. Alex, ayoko. May masamang mangyari sa'yo. Bahagyang natulala si Alex. Paano kung sabihin kung malakas ako? Determinado ang mga mata ni Brittany, dahan-dahan niyang sinabi, makakalaban mo lang ang mga taong iyon kung magiging presidente ka ng Divine Constabulary. Ano? Si Alex naman ang nabigla sa pagkakataong ito, hindi siya makapaniwala sa narinig. Naiisip niya, sino ba ang kinakalaban ni Dad? Gayunpaman, kahit sino ka man, hahanapin kita at puputulan ko kayong lahat. Lahat sila ay nagpasya na manatili sa lugar ni Waltz para sa gabi. Nag-iisa si Alex sa isa sa mga kwarto. Naka-cross-leg siya sa kanyang kama habang mabilis na tumakbo ang force sa buong katawan niya. Sa pagkakataong ito, nararamdaman niya ang enerhiya sa kanyang energy core na umiikot sa paligid. Ang mga banal na enerhiya mula sa kanyang ninuno itinapon at lumingon ng hindi mapakali. Lalong bumilis ang takbo nito at siya
Parang sisubog ang kanyang energy core mula sa energy surge. Unconsciously, ang banal na enerhiya ay kumalat sa lahat ng kanyang mga meridian bago ito nangyari. Ganap na napatay. Biglang nakipagsagupaan ang force laban dito na naging kakaibang simbolo sa kanyang energy core. Bang! Sa isang maliit na ingay ng pagsabog sa loob ng kanyang katawan, ang force ay nasa ika-4 na antas na ngayon at sa wakas ay kumpleto na ang kanyang foundation establishment. Ito rin ang huling misyon na itinalaga sa banal na enerhiya ng kanyang ninuno. Pagkatapos ng lahat, ang mga matataas na gusali ay kailangang itayo din mula sa simula. Sa pamamagitan nito, sa wakas ay masisimulan na ni Alex ang kanyang paglalakbay sa paglilinang. Ramdam niya ang napakaraming impormasyon sa kanyang isipan. Ay tahimik na na-unlock. Ang mas advanced na kaalaman sa medisina at mga picture scroll ng martial arts ay inilatag sa kanyang isipan. Hindi na makapaghintay si Alex na makahanap ng mga paraan para magsanay ng martial arts. Sa bandang huli, isang uri lang ng martial art ang nasa isip niya sa ngayon, ito ay tinatawag na Mystic Armor. Kung titingnan pa ito, nakaramdam siya ng labis na pagkadismaya dahil isa itong kasanayan na nakatuon sa pagtatanggol. Maaari rin siyang maging isang milyong gulang na pagong sa bilis na ito. Asterisk asterisk asterisk. Kasabay nito sa Sex Villa, si Claire, na patuloy pa rin sa pag-aalboroto, ay inihagis ang lahat ng mga unan sa sofa sa sahig. 130 milyon. Iyon ay 130 milyong dolyar. Ang lahat ng ito ay nawala mula lamang sa ilang mga stamp. Bakit ang tanga ng paa ko? Ako, gusto ko talagang putulin ang aking mga binti ngayon. Si Beatrice na hindi na mabilang na nakikinig sa kanyang pag-aalboroto ay nagsabi, "Nay, saan nakakuha ang Rockefeller na iyon ng ganoon kaalagang bagay? Dapat may mali. Mukhang hindi totoong deal ang lalaking iyon ni Christopher Lawrence." Sa tingin mo ba nakipagtambalan siya kay Alex at gumawa ng eksena para lang ipahiya ka? Ano? Paano iyon? Bakit hindi pwede? Nagising na rin ang nanay ng pauunang iyon. Kung naaalala ko ng tama, ang Rockefellers ay tila nag-sponsor ng Archaeology Society ni G. Lawrence noong nakaraan, hindi ba't normal para sa kanya na ipahiram sa kanila ang isang kamay? I just can't believe that all of the people he could just give something that's worth $130 million. Higit pa rito, ito ay isang regalo para kay Lolo. Sa tingin mo ba gagawin niya iyon? Matapos pakinggan ang pangangatuwiran ng kanyang anak, nagsimulang lumapit si Claire. Sa huli, tumango siya. Tama ka, dapat yun. Ang walang kwentang piraso ng She-Asterisk na iyon ay walang anumang pera. Ang kanyang kalahating patay na ina ay isang dukha rin. Ito ay walang katotohanan. How dare they trick me? I will not let them off this easily. Teka, nasaan ang kapatid mo? Umiiyak pa rin ba siya? Parang tanga. Kailangan nilang magdiborsyo bukas, kailangan nilang gawin ito. Pupunta ako sa Rockefellers bukas at mag-propose ng kasal para sa kanya. Kabanata 285. Lumipas ang gabi. Ang ilan ay nakatulog ng maayos, ang ilan ay hindi makatulog. Ilang partied sa pamamagitan ng ang gabi. Kinabukasan, kumalat ang balita sa ilang social channel ng California. Ang ama ng CEO ng Rockefeller Group, si Bill Rockefeller, ay pinatay ni Alex Rockefeller, ang inabandonang anak ng Rockefeller. Nagdulot ito ng kaguluhan sa publiko, isang matinding bawal para sa mga apo na patayin ang sarili nilang mga lolo't lola. Matapos makita ang naturang balita, nagulat ang lahat at nagsimulang ibahagi ito sa online. Ito ay na-repost ng paulit-ulit. With this many shares, marami ang nagsimulang talakayin ang identity ng Ba-Asterisk starred na apo. Gayunpaman, walang ideya si Alex kung ano ang nangyayari. Matapos ay level up ang force, kinailangan niyang sumailalim sa proseso ng foundation establishment upang makabisado ang mga pangunahing kaalaman na isang prosesong umuubos ng oras. Pumasok siya sa isang tahimik na estado, hindi na siya nagising mula noon. Si Brittany at Maya ay nag-aalala noong una.
Gayunpaman si Waltz ay isang practitioner sa martial arts. Nang makita ang estado ni Alex, agad niyang pinigilan ang dalawa sa pagpasok sa kanyang silid at inistorbo siya. Kasabay nito, walang ideya si Claire kung ano ang nangyayari. Ang babaeng ito ay nagkaroon. Nagpaplano sa buong gabi. Sa pag-aakalang malapit ng makipagdiborsyo ang kanyang anak at itapon ng paunang si Alex, tuwang-tuwa siya. Bukod dito, naisip niya ang tungkol kay Spark, ang batang tagapagmana ng Rockefeller Group, ay bata pa at may talento kaya dapat ay mayroon siyang magandang kinabukasan. Nangangahulugan din ito na maraming tao ang gustong pumunta sa Rockefeller Manor at magmungkahi ng kasal para sa kanya. Naisip niya kung mahuhuli ako sa pag-matchmake sa dalawa, tiyak na pagsisisihan ko ito. Kaya naman, nagpasya siyang huminto sa Rockefeller Manor mamaya. Mom, saan ka pupunta ng ganito kaga? Natarante si Beatrice dahil alam niyang tamad na babae si Claire at hindi siya madyay gising bago mag-9. Kahit na ginawa niya, ito ay malamang na dahil sa gutom. Gayunpaman, ang kanyang pag-uugali ay umabot ng 180 degree ngayon. Binihisan niya ang kanyang sarili na parang isang mayamang babae, pinaandar ang sasakyan paalis sa kanilang tahanan. Ibibigay ni nanay ang hand in marriage ng kapatid mo sa Rockefellers. Ano? Pupunta ka talaga? Bakit ayaw ko? Gustong pakasalan ni Spark ang kapatid mo noong nakaraan. Kailangan kong magmadali at makipag-usap sa kanila bago siya mawala ng interes. Kung wala ang walang utang na loob na talunan na nakikigulo sa oras na ito, hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Tinanong ni Beatrice, hindi mo ba papanoorin si sis na makipagdiborsyo ngayon? Sumagot si Claire, maaaring gawin ang diborsyo anumang oras, ngunit kailangan kong ayusin kaagad ang kanyang panukalang magpakasal. Siya, na nakasuot ng tradisyonal na damit, ay pinilipit ang kanyang balingkinitang baywang nang sumakay siya sa kotse at patungo sa Rockefeller Manor. Pagtingin niya sa pasukan, ramdam niya ang kamahalan ng kanilang asyenda. May mga habang nakasabit din sa entrance ang mga parol. Si Claire ay hindi nag-iisip tungkol dito, naisip niya lamang na ang Rockefellers ay namumukod tangi. Mula sa masa. Ang lahat ay may mga pulang parol, ngunit mayroon silang mga puting parol na nagbibigay ng dalisay at engranding aura. Naisip niya, nakakamanga kung mabubuhay ako rito. Hoy, sinong hinahanap mo? Bakit ka sumilip? Inarang siya ng isang gwardya. Tahimik na sumagot si Claire, nandito ako para sa aking manugang. Ay, teka, narito ako para ipakasal ang kamay ng aking anak. Marriage proposal. Sinulyapan ng gwardya ang mga puting parol at agad na napatayo. Galit na galit. Ikaw nanay F*** Sacker. Katatapos lang ni Lord Bill Rockefeller, idinaraos namin ngayon ang kanyang libing. Ngunit narito ka para sa isang proposal ng kasal. Ginugulo mo ba kami? Bugbugin mo siya. Smack, smack, smack. Matapos masampal na maraming beses, pagkatapos ay itinapon si Claire sa Rockefeller Manor. Nawala pa ang isang takong niya. Sa kabilang banda, sa wakas ay nakarating na kay Dorothy ang balita. Dahil alam niyang pinatay ni Alex ang sarili niyang lolo, halos himatayan siya sa gulat. Noong una, gusto niyang hintayin si Alex na gumawa ng inisyatiba at tawagan siya, ngunit wala siyang natanggap na tawag pagkatapos maghintay ng isang buong gabi. Ngayong alam na niyang may nangyaring mali, hindi na niya pinansin ang katigasan ng ulo niya at nagmamadaling i-dial ang numero nito. Gayunpaman, ang kanyang telepono ay naka-off. Naisip ni Dorothy, pwede bang papunta na siya para tumakas. Agad siyang umalis sa trabaho at dumiretso sa Maple Villa. Gayunpaman, ang tanging nakita niya ay sarado ang pinto, walang anumang aktibidad sa buhay sa paligid ng villa. Nagsimula siyang magpanik dahil hindi niya alam ang gagawin. Di nagtagal, narinig din ni Emma at ng iba pa sa Essex Manor ang balita. Lihim silang nagsayaw. Pati si Madam Joanne ay tumawa. Ang munting peste na ito ay nang ahas na patayin ang sarili niyang lolo. Siya ay baliw, siya ay isang ganap na halimaw. Sa pagkakataong ito, itatapon siya sa walang hanggang kapahamakan. Kung wala ang tulong niya, hindi na magiging problema ang maliit na B** na si Dorothy.
Oras na para ibalik ng Asex Constructions ang subsidiary na kumpanya sa City South. Sa paglipas ng panahon, may ilang pamilya ang nagdalamhati dahil sa balita, ngunit ang ilan ay natutuwa, nagdiriwang ng balita. Kabanata 286. Kahit na matapos ang isang buong araw, ang balita ay patuloy na kumalat na parang apoy. Ilan sa mga balita. Nakuha pa ng mga source ang personal na impormasyon ni Alex. Ang manugang ng Asexes. Ang kanyang mga magulang ay mga traidor. Ang kanyang ina ay naging isang vegetative na pasyente. Siya ay isang talunan na nagpapaalipin para sa mga Asex. Sinusubukan din ng mga opisyal na hanapin si Alex, gusto nila itong arestuhin. Si Brittany ay nasa apartment pa rin ni Waltz, paulit-ulit na nag-scroll sa kanyang telepono. Binabasa niya ang lahat ng chismis na tumaas na parang tsunami sa internet. Siya ay lalo na't nagalit matapos basahin ang mga pang-iinsulto mula sa ilang keyboard warriors. Malapit na siyang sumabog. Sino yun? Sino ang nagpakalat ng mga chismis na ito? Inalo siya ni Maya. Mom, please calm down. Sino pa kaya ito? Malamang nagawa na ng Rockefellers. Biglang tumayo si Brittany. Hindi ko maaaring patuloy na hayaan ang mga ganitong chismis na kumalat online. Kung gagawin ko, talagang magiging hamak na daga sa lansangan si Alex na kinasusuklaman ng bawat tao sa planetang ito. Una nang nakiramay si Brittany sa mga Rockefeller matapos mapagtanto na wala si John sa likod ng pagkamatay ni Bill. Ngunit narito sila, sinusubukang sirain ang reputasyon ni Alex at i-frame siya bilang isang mamamatay tao. Hindi lang siya makatalikod at panoorin ang crush nila sa kanya. Isang bola ng galit ang bumalot sa kanyang dibdib na para bang ito ay isang bulkang handang sumabog. Maya-maya lang, isang malakas na pagsabog ang nagmula sa kwarto ni Alex. Nagmamadaling lumapit ang tatlo para tingnan siya. Nang makarating sila sa pinto, napagtanto nilang sira ang higaan niya. Ang mabigat. Ang kahoy ay nadurog sa alikabok. Alex. Anong nangyari? O Panginoon, ang aking mga mata. Iminulat ni Alex ang kanyang mga mata habang nakatingin sa ibaba at agad na kumuha ng alfombra upang takpan. Tumaas ang sarili. Kanina pa niya pinagkadalubhasaan ang basics. Sinubukan pa niya ang mystic armor na katatapos lang niyang malaman na naging dahilan ng pagsabog ng kanyang chi. Hindi niya inaasahan na durugan nito ang kama at punitan ang lahat ng damit niya. Bukod dito, natatakpan na naman ng mantika ang buong katawan niya. Pwede ba kayong umalis, please? Kailangan kong maligo. Awkward na sabi ni Alex. Nahugasan lang niya ang lahat ng mantika pagkatapos maligo ng kalahating oras. Pagkatapos noon, humarap siya sa salamin at halos mapasigaw sa gulat. Makikita sa kanyang refleksyon ng isang lalaking walang bahid ng balat kahit babae ay maiinggit sa kanya. Ngayon, ang kanyang aura ay nagbago din ng husto. Bukod dito, nararamdaman niya na ang kanyang bilis at lakas ay tumaas ng husto at ang kanyang halos malinis ang depensa. Mukhang nasa main bedroom siya ni Waltz dahil kakaunti ang babae. Mga accessories na nakapatong sa dressing table. May ilang undergarments din na nakalatag, ang iba ay translucent. Napansin tuloy ni Alex ang isang maliit na kilay na pang-ahit. Pinulot niya ito at nilaslas ang kanyang pulso. Isang dilaw na pattern ng shell ng pagong ang kumikinang sa ilalim ng kanyang balat. Ang hiwa ay nag-iwan ng puting linya sa kanyang balat ngunit hindi siya nasaktan. Hindi ba ito nangangahulugan na maaari akong magsagawa ng martial art act sa mga lansangan at makakuha ng kaunting pera? Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niya na mayroon siyang isyu na dapat harapin, wala siyang damit na mapapalitan. Waltz, mayroon ka bang anumang angkop na damit para sa akin? Pinalot niya ng pink towel ang lower half niya habang bahagyang binuksan ang pinto. Pumasok si Waltz sa silid at hinalungkat ang kanyang aparador. Pagkatapos ay inihagis niya sa kanya ang isa sa kanyang mga damit. Bakit hindi mo subukan ito? Makalipas ang kalahating oras, sinuot ni Alex ang bagong damit na binili nila para sa kanya.
Nagdilim ang ekspresyon ni Alex habang binabasa ang mga chismis online tungkol sa pagpatay niya sa sarili niya. Lolo. Nagkakaroon ng libing ang mga Rockefeller ngayon. Pagkatapos, kailangan nating magbigay ng respeto kahit papaano. Mahinang sabi ni Alex habang malalim ang iniisip. Kabanata 287. Tuwang-tuwa si Waltz. Sige, pasok na tayo. Medyo na-frustrate ako nitong nakaraang 2 araw. Lahat ng Rockefeller ay kailangang magbayad para sa kanilang ginawa. Umiling si Alex. Waltz, you stay here with Maya. This is a family matter kaya ako lang. At dapat umalis ang nanay ko. Tumango si Brittany. Tama iyan. Kahit hindi siya kamag-anak ng tatay mo, ganoon pa rin siya. Ang kanyang anak kahit na ano. Magkakamali tayo kung hindi natin siya paalisin. Ayaw makinig ni Waltz. Kuya, paanong hindi mo ako isasama sa isang kasiyahan o? I mean, solemn event. Sumagot si Brittany. Waltz, itigil mo na ang panggugulo. Sige. Kailangang sumunod ni Prinsesa Flor sa utos ng Empress. Nagsimula na ang libing sa Rockefeller Manor. Lahat ng mga Rockefeller ay nakasuot ng mga damit panluluksa. Si Noah at Spark ay nakaluhod sa unang hanay, samantalang sina Mariah, Olivia at Paige ay nakaluhod sa tabi nila. Ang nakababatang henerasyon ng Rockefellers ay walang mas magandang gawin, sila ay nakaupo ng magkakasama at nakatitig sa kanilang mga telepono at nakikipagdaldala ng walang pakialam. Wala sa kanila ang nalungkot tungkol kay Bill. Kamatayan. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang paralisadong matandang hag na nag-utos sa iba. Ang presensya ay hindi gaanong mahalaga sa Rockefeller Group. Ang ginawa lang niya ay kunin ang Rockefeller Group kay William noon. Pinsan, ito ay napakagandang ideya. Tingnan mo, 50,000 beses na ni-retweet ang tweet ko. Nakakuha din ako ng napakaraming bagong tagasunod. Malapit nang masira ang reputasyon ni Alex na natalo. Makikilala siya ng lahat bilang isang piraso ng She*P. Tuwang-tuwang lumingon si Spark kay Carol habang nag-i-scroll sa phone niya. Nasa tabi nila si Natalie at sinabing he deserved it. How dare he slap us? Pinag-uusapan din ito ngayon ng grupo ko sa paaralan. Puno ng hinanakit ang mga mata ni Carol. This damn B***starred. Halos madurog ako sa kaba matapos niya akong ikulong sa kabaong na iyon. Gusto kong maging isang buhay na impyerno ang buhay niya. Siguradong sinusubukan niyang tumakas ngayon, ngunit saan siya tatakbo? Ang buong US. Kahanapin siya ni. Pagkatapos, makakatakas lang siya kung magtatago siya sa isang kuweba at mamuhay bilang isang mababang kuweba. Excited si Spark. Oo. Siguradong makukulong siya. At kapag siya ay naaresto, maaari nating suhulan ang ilang lalaki doon at biglang may narinig na malakas na announcement mula sa pinto. Dumating na sina Brittany Rockefeller at Alex Rockefeller para magbigay galang. Ito ay naging map atlas sa mukha ng bawat Rockefeller na dumalo. Sigaw ni Spark. What the F***? How dare you two bastards pumunta dito? Hindi ka ba talaga natatakot sa kamatayan? Sigaw din ni John. Mga bantay, itapon sila. Dahil nagdaraos sila ng libing, sinadya ni John na maglagay ng malaking grupo ng mga gwardya upang maiwasan ang anumang aksidente. Hindi bababa sa 20 gwardya ang nagpakita at sumugod kay Brittany at Alex na hinaronggan silang makapasok sa bulwagan. Ang mga bisita sa loob ay nanunood sa kanila na nanlalaki ang mga mata sa gulat. Naging malamig ang ekspresyon ni Brittany. Pagwala. Tumapit sa kanila si John na galit na galit. Alex, may mga bola ka talaga. How dare you show up after pumatay sa lolo mo na nagpalaki sa'yo all these years? Ikaw na walang pusong B***starred. Hindi nabigla si Alex. John, alam mo ba kung paano maglaro ng paninisi? Sa palagay mo ba ay magtatago ako sa takot dahil lang sa nagpakalat ka ng ilang chismis? Ayokong magtiis sa kalokohan mo. Sabihin sa iyong mga lapdog na gumawa ng paraan o kung hindi.
Pinaandar ni Brittany ang kanyang silver frost habang siya ay sumisigaw. Sabi ko, magwala ka. Nawala ang kulay sa mukha ng mga gwardya nang maramdaman nila ang nakakagigil na aura ni Brittany. Sigaw ni John. Itapon mo sila. Ngayon na. Agad kumilos ang 20 gwardya pagkatanggap ng utos ni John. Sa pagkakataong ito, nagpa siya si Alex na huwag gumawa ng anuman. Gusto niyang ipakita ng kanyang ina kung ano ang kanyang kaya. Inampes ng makatarungang mga kamay ni Brittany ang isang gwardya sa mukha. Naramdaman ng gwardya na parang ang pisngi niya. Manhid o sa halip nagyelo habang pinalipad siya at pinatumba ang kanyang kasama sa tabi niya. Hindi niya talaga makontrol ang kanyang mga galaw. Ang Silver Frost ay isang uri ng martial arts na mayroong elemento ng yelo kung saan ang bawat galaw maglalabas ng hangin na kasing lamig ng yelo. Kabanata 288. Si Brittany ay parang sinapian siya ni Kyon, ang diyosa ng yelo at nyebe sa Rockefellers at sa kanilang mga bisita. Bawat galaw niya ay lumalamig lang ang aura niya habang binubugbog niya ang mga gwardya sa daan. Lahat sila ay bumagsak sa lupa, nilamon ng pamamanhid. Labis na nanlaki ang mga mata ni Spark sa gulat. Banal na she asterisk T. Natutunan ba ng B** na ito ang Ice Cold Touch? Kailan pa siya naging malakas? Napaawang ang bibig ni John. Noon pa man ay takot na takot siya kay Brittany habang nanginginig ang mga paa niya sa takot. Umalis sa aking paraan. Inis na itinulak ni Brittany si John at dahan-daang naglakad patungo sa kabaong. Ang lahat ay hindi maiwasang mapatingin. Wala nang nangahas na pigilan pa sila. Pagkatapos ay pumitas siya ng bulaklak para ilagay sa kabaong ng namatay na si Bill. Biglang lumapit si Paige at hinampas ang bulaklak ni Brittany sa kanyang mga kamay. Huwag kang magsorry at malungkot. Kayong dalawa ang pumatay sa tatay ko. How dash you pay your respects to him? Wala kang karapatan. Agad na sinampal ni Brittany si Paige dahilan para bumagsak ito sa lupa. Wala ka bang utak? Para bang hindi mo alam kung sino ang pumatay sa kanya. Ako pa rin ang kanyang manugang. Kahit na hindi niya kami tinuring na parang pamilya, kailangan kong igalang ang mga patay at patawarin ang ginawa niya sa amin. Pumunta ako dito para magbigay galang at paalisin siya sa ngalan ng asawa ko para matapos niya ang dapat niyang gawin bilang anak niya. Tumampot si Alex ng isa pang bulaklak at iniabot kay Brittany. Pagkatapos nilang ilagay ang bulaklak, nagsalita si Noah na puno ng halo-halong emosyon ang mga mata. Sige, pwede naman, go. Bahay. Binaril ni Brittany si Noah ng maruming tingin, puno ng pot ang kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi niya ginawa. Umalis kahit na hiniling sa kanya. Tumabi siya at mahinahong sinabi, nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagpunta rito sa ngalan ni William. Pinutol siya ni Olivia. Na-kick out ka sa pamilya. At saka, hindi rin si William ang biological son ni Dad. Ano sa tingin mo ang maaari mong pasalamatan ng mga bisita bilang isang miyembro ng pamilya? May kilala ka pa ba sa kanila? Hindi pinansin ni Brittany ang kanyang sinabi. Ang mga bisita sa kabilang banda ay labis na nagulat. Ano? Hindi ba anak ni Bill Rockefeller si William Rockefeller? Anong ibig sabihin yan? Narinig ko na si William ay isang bata lamang na kinuha ni Bill mula sa mga lansangan. So yun pala ang nangyari. Tapos hindi lang nila siya pinatay, pumunta pa sila dito para sirain ang libing niya. Dapat silang mapahamak habang buhay. Paano sila naging walang utang na loob? Mga halimaw sila. Ang gayong mga pang-iinsulto ay hindi nagpapahina kay Brittany o Alex kahit kaunti. Naghintay lang sila hanggang sa dumating ang lahat ng bisita. Nais nilang linawin ang hindi pagkakaunawaan ng publiko sa kanila. Nakaisip na si Alex na maraming paraan para maiparating nila ang punto. Gayunpaman, walang nakaalam na si Carol ay nawala. Lumabas siya para tawagan ang mga pulis. Ang CEO ng Paradise Corp, si Louis Graham, ay dumating upang magbigay galang.
Nakasuot ng itim na suit si Luis nang lumabas siya para maglagay ng bulaklak at iniharap kay John ang isang puting sobre na may salansan ng pera bilang tanda ng paggalang. Lumingon siya upang tumingin at si Brittany at Alex ay masigla at nagpakawala ng malamig na tawa kanina. Papunta sa guest area. Sabi ni Alex na, hindi ba nakiusap itong Luis Gay na tulungan mo ang kumpanya niya noong sila pa? Nahihirapan. Tingnan mo ang ugali niya sa atin ngayon. Sagot ni Brittany, don't mind him. Siya ay isang hindi gaanong kakilala. Ang mga tao ay nagbabago sa lahat ng oras. Naging matalim ang tingin ni Alex nang magpasya siyang itanim sa kanyang isipan ang alaala ng lalaking ito. Nang maglaon, dumating din ang ilang makapangyarihang tao sa California at may mga katulad na ugali tulad ni Luis. Ang lugar ng panauhin ni John at Noah ay nagiging mas masikip sa isang minuto na nagpapakita na sila ay may napakaraming koneksyon. Si Brittany at Alex naman ay nag-iisa. Para silang mga outcast, isang star. Kaibahan sa iba pang mga Rockefeller. Biglang, ilang yabag ang narinig mula sa labas ng bulwagan. Isang grupo ng mga lalaking naka-black suit at shades ang naglalakad sa dalawang hanay, bawat isa ay may hawak na korona. Mayroong hindi bababa sa 100 sa kanila. Sa pintuan, isang boses ang nanginginig dahil sa kaba at takot. Dumating na si Prinsesa Flor ng Thousand Miles Conglomerate para magbigay galang sa kanya ng 100 korona. Kabanata 289. Nagsalubong ang kilay ni Alex habang iniisip hindi alam ng dumb brat na ito kung kailan. Puminto. Sinabi ko sa kanya na huwag pumunta ngunit narito siya. Isinama pa niya ang napakaraming mga tauhan niya. Sinusubukan ba niyang ibagsak ang buong pamilya ng Rockefeller? Gayunpaman, alam niyang narito siya dahil sa kabutihan ng kanyang puso, hindi niya magawang sisihin siya. Nagulat din ang lahat ng bisita sa hall. Dumating ang Thousand Miles Conglomerate para makiramay. Dumating din ng personal si Prinsesa Flor. Ang mga Rockefeller ay medyo makapangyarihan kung gayon. Oo, wala akong narinig na si Prinsesa Flor ay nagbabayad ng kanyang pakikiramay sa sinuman, ngunit siya. Nagpadala pa ng 100 korona sa kanila. Mukhang nakikipagtulungan ang Rockefeller sa Thousand Miles Conglomerate at medyo malapit din. Sa sulok, naulilitong tanong ni Natalie, Princess Flor. Ang ganda ng title. Ang lakas ng loob niyang tawagin ang sarili niyang prinsesa. Sa tingin ba niya ay royalty siya? Paano? Walang hiya. Nang marinig ito, agad na tinakpe ni Carol ng kanyang mga kamay ang bibig ng kanyang kapatid. Huwag mong ilabas ang bibig mo, mahihirapan ka. Ano? Ganun ka na ba kitekot sa kanya? Ang pangalan ni Princess Flor ay Waltz Flor, isa siya sa 3 dakilang pinuno ng underworld ng California. Ang pinakamahusay na manlalaban sa iyong paaralan ay hindi kakayanin kahit isang sampal mula sa kanya. Ang 3 dakilang pinuno ng underworld ng California. Wala pang narinig si Natalie tungkol dito. Gayunpaman, narinig niya ang tungkol sa underworld at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Lumingon siya sa pinto. Agad na tumayo si John at sumugod din sa pinto. Alam na alam niya kung sino si Prinsesa Flor sa kabila ng hindi niya nakikita dito. Napakahina ng Rockefeller Group kumpara sa Thousand Miles Conglomerate. Basta alam niya na hindi niya kakayanin ang kahihinatnan kung iiwan siya nito. Nakabitin. Hindi niya maiwasang makaramdam din ng gulat. Bakit nandito si Prinsesa Flor para bayaran siya? Respeto. Ang mga mata ni John ay nakatuon kay Waltz. Nakasuot siya ng itim na damit na may berda na gintong bulaklak at isang pares ng itim na takong. Umiti siya at tinanggap siya. Prinsesa Flor, isang karangalan na makasama ka rito, ako. Nang hindi siya pinatapos sa kanyang pangungusap, 2 lalaking nakaitim ang hamarang sa kanyang daan at kinaladkad siya sa isang tabi. Ang lahat ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Anong nangyayari? Bakit kinaladkad si John sa kabila ng pagtanggap kay Prinsesa Flor? Ayaw ba niyang may malapit sa kanya? Nag-aalala ba siya sa isang assassination?
Dahan-dahang naglagay ng bulaklak si Walt sa kabaong, hindi man lang sinisilap ang mga Rockefeller na nakaluhod sa lupa. Lumapit siya kay Brittany at inabot ang isang puting sobra. "I'm sorry for your loss, madam." Ano? Pakiramdam ng mga Rockefeller ay parang tinamaan sila ng kidlat. Tiyak na nagkakamali si Princess Flor. Bakit niya nilapitan si Brittany? Mabilis na lumapit si Olivia sa kanila at sinabing, "Prinsesa Flor, baka nagkakamali kayo. Ang dalawang bastos na ito ay hindi na bahagi ng aming pamilya. Kung gusto mong mamigay ng pera para sa pakikiramay, dapat mo itong ibigay sa amin." Gusto niyang kunin ang pera. Agad na sinampal ni Walt si Olivia sa mukha, dahilan para damyugo ang bibig nito nang bumagsak ito sa lupa. "Sino ka sa tingin mo para bastyusin si Madam Brittany? Naniniwala ako na ang mga nagtatag lamang ng Rockefeller Group ang maaaring mamuno sa Rockefellers. Kung wala sina Lord William at Madam Brittany noon, nasaan na kaya ang mga Rockefeller ngayon?" Ang mga mukha ng Rockefeller ay namutla at ang mga bisita ay nagsimulang magmuni-muni. Nanlaki ang mga mata ni Spark sa takot na para bang nahuli siya ng mga lalaki mula rito. Thousand Miles Conglomerate muli tulad ng dati, pinahirapan ng 2 araw. "Paano mo siya masampal?" sabi ni Mariah. Natakpan niya ang maruming bibig. "Sinampal ko lang siya for Madam's sake. Kung hindi dahil kay Madam, ako. Lalabas sana ang dila niya." Biglang sumigaw ulit yung lalaki sa pinto. "Ginoo." Si Carter at Mrs. Carter mula sa Wayland Realty ay dumating para magbigay galang. Ang Wayland Realty ay isa sa mga pinakamahusay na negosyo ng California. Noon, ito ay kasing lakas bilang Rockefeller Group. Gayunpaman, ang Wayland Realty ay lumawak ng husto mula noon at ngayon ay nasa mas mataas na antas. Ang dumating upang magbigay ng kanilang paggalang ay medyo mapagbigay. Kilos ni Charles. Agad na sumugod si John sa pinto. Sa kabila nito, hindi siya pinansin ni Charles at naglagay ng bulaklak sa kabaong ni Bill. Bumaling siya kina Brittany at Alex, inaalo ang dalawa. Nagulat na naman ang Rockefellers. Mayroong ilang mga bisita na nakaupo sa kanilang lugar ng panauhin, ngunit ang kanilang impluwensya at kayamanan. Hindi matalo si Charles kahit na pinagsama ang kanilang mga negosyo. Bukod dito, lahat. Nakamasid habang ang asawa ni Charles, si Hailey, ay humawak sa balikat ni Alex at Sam Andel. Pulong sa tenga niya. Parang close na close sila. Ang ilan sa mga bisita ay nagsimulang hindi mapalagay habang pinapanood nila ito. Kabanata 290. Hindi nila pinansin si Brittany o Alex kanina at natatakot na pumanig sa mali. Pamilya. Biglang, isa pang nakakagulat na anunsyo ang dumating mula sa pinto. Dumating na si Lord Yaul para magbigay galang. Halatang gulat na gulat ang announcer, mas nanginginig ang boses niya dahil hindi man lang siya naglakas loob na sabihin ang buong pangalan ni Keith. Sa tabi ni Keith ay isang batang babae na may malaking wrap na contrasted ang kanyang malababy na mukha. Michelle Yaul. Binaba ni Natalie ang phone niya. Maaaring hindi niya alam ang tungkol sa kapangyarihan ni Keith, ngunit pamilyar siya sa pamagat ni Michelle, ang Little Devil, dahil siya ay isang estudyante. Maraming mga batang babae sa California ang ipinagmamalaki ng pagiging miyembro ng Devil Coven. Ang Devil Coven ay hindi limitado sa mga mag-aaral sa California State University alinman, marami. Ang mga paaralan ay may mga sangay ng Devil Coven. Noon pa man ay gusto na rin ni Natalie na sumali sa club, ngunit hindi siya naging kwalipikado. Ito ang dahilan kung bakit siya nag-training ng husto upang matuto ng taekwondo, gusto lang niyang makilala si Michelle kahit isang beses. Hindi niya inaasahan na susulpat si Michelle sa kanyang bahay, parang panaginip lang. Gustong sumugod ni Natalie para batiin ang kanyang idolo, ngunit pinigilan siya ni Carol. Lahat ng tao sa bulwagan ay tumayo ng katutubo. Masyadong makapangyarihan ang mga Yaul sa California, lalo na si Lord Yaul. Mas makapangyarihan pa siya kay Lord Lex. Sa madaling salita, ang ilang mga stomp mula sa kanya ay magiging sanhi ng isang maliit na lindol sa buong California.
Sa pagkakataong ito, hindi nang ahas si John na batiin siya. Ang tanging nagawa niya ay tumitig na parang hindi makapaniwala. Lastly, pinanood nila Keith at Michelle na naglalagay ng bulaklak sa casket at lumapit kay Alex. Tinukoy pa siya ni Keith bilang Miss Rockefeller. Nawala ang isip ng lahat nang marinig ito. Paano ito nangyari? Bakit nandito si Lord Yaul para sa dalawang bastos na ito? Bakit? Ano ang ginawa nila para maging karapat-dapat sa gayong pribilehiyo? Sigaw ni Carol sa isip niya, hindi niya ito matanggap. Ang bawat tao ay may ganoong katanungan. Sa isip din nila, ngunit walang nang ahas na magtanong. Maya-maya lang ay may pumasok na grupo ng mga lalaking nakauniforme. Isang nasa katanghaliang bulang na lalaki na tila pinuno ang nag-scan sa silid at sumigaw. Sino si Alex Rockefeller? Isuko mo ang iyong sarili. Natigilan ng lahat at naalala ang mga chismis online na pinatay ni Alex ang kanyang lolo, he's an ungrateful piece of she *P, the scum of the earth. At siya ay walang iba kundi isang walang pusong kriminal. Kailangan siyang litisin sa korte para sa kanyang mga aksyon. Sa sobrang tuwa ni Carol, humakbang siya at tinuro si Alex. Siya si Alex Rockefeller. Pinatay niya ang lolo ko. Ang mga mata ng nasa katanghaliang bulang na lalaki ay mahigpit. Alihin siya. Maghintay ka. Sigaw ni Keith, parang kidlat ang boses niya. Bakit mo hinuhuli si Mr. Rockefeller? Sumagot ang lalaki, hindi mo ba narinig? Siya ay pinaghihinalaan ng pagpatay sa kanyang sarili. Lolo. Tanong ni Keith, may ebidensya ka ba? Sinusuportahan ba nito ang iyong claim? Kung hindi, gagawin mo. Mag-ingat ka at baka mawalan ka ng trabaho. Kumalaklak ang lalaki. Sino ka? Ako si Keith Yaul, ang pinuno ng pamilya Yaul. Napangiti si Michelle. Isa rin akong Yaul, Michelle Yaul. Tumayo si Waltz. Hindi ka hahayaan ng Thousand Miles Conglomerate na arestuhin ang isang inosenteng individual ng walang ebidensya. Tumibok ang puso ng uniformadong lalaki. Halos kagatin niya ang dila sa takot. Pinunasan niya ang malamig na pawis sa kanyang noo, sinabi niya, mayroon kaming ebidensya, ngunit siya ay isang suspect na parang ngayon. I'm just asking Mr. Rockefeller to follow us para maituloy natin ang investigasyon. Biglang may dumating sa bulwagan at malamig na nagsabi, kung mayroon kang ebidensya maghinala ka sa kanya, may ebidensya din akong magpapatunay na inosente siya. Ang tao ay si Anna Coleman mula sa Divine Constabulary, matino siyang nagsuot ng uniforme at pumasok sa bulwagan na may matinding aura. Till then. Hanggang sa muling kabanata. Dito sa ating channel.